Uy, hello! Welcome sa ating usapan para sa araw na to. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tulong sa pang-araw-araw na buhay, lalo na kapag feeling natin ang hirap na. Naranasan mo na ba yung mga araw na parang ang bigat ng lahat? Yung tipong mapapaisip ka na lang, bakit sa akin to nangyayari? O kaya, ano bang ginawa ko? Alam mo, kung oo ang sagot mo, okay lang yan. Normal na normal yan maramdaman. At ngayon, susubukan nating intindihin kung bakit na ba may mga ganitong hamon sa buhay natin. So ito, yung malaking tanong. Bakit nga ba may mga pagsubok? Unang-una, kailangan nating tandaan, hindi to parusa. Okay? Sa halip, isipin natin na ito ay paraan ng Diyos para gawin tayong mas matibay at mas malakas. Kumbaga, parang training lang yan ng isang athlete. Para gumaling ang isang manlalaro, kailangan niya ng mahirap na ensayo, di ba? Ganon din, ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para ihanda tayo sa mga magaganda at malalaking plano na meron siya para sa buhay natin. At ito yung pinakamagandang part. Para sa Diyos, hindi ka lang basta isang bato na itatapon. Ang tingin niya sa'yo ay parang isang napakahalagang diamante. At yung mga pagsubok, yun yung proseso ng pagpapakinis para mas lalo pang lumabas ang ganda at kislap mo. Para mas magets natin, may isang magandang analogy. Halika, imaginein mo na isa kang putik. Oh, putik. At nasa kamay ka ng isang napakagaling na magpapalayok o isang potter. At sino yung potter na yun? Siyempre, ang Diyos. Tingnan mo yung proseso. Una, yung putik, minamasa, medyo magulo, medyo masakit, di ba? Tapos, dahan-dahan itong hinuhubog. Pagkatapos niyan, isinasalang pa sa mainit na urno para tumibay. At sa huli, anong resulta? Isang napakagandang fase o banga. Ganyan na ganyan daw ang ginagawa ng Diyos sa atin. Siyempre, habang nangyayari yung proseso, ang nararamdaman natin ay hirap at saklit. Pero sa paningin naman ng Diyos, meron siyang ginagawang napakaganda. Lumilikha siya ng isang versyon mo na mas matatag, mas maganda at handa para sa kanyang mga layunin. Ngayon, tingnan naman natin ang isang totoong kwento mula sa Biblia. Kwento to ni Moses. Dito natin makikita kung gaano kaimportante ang pasensya at pagtitiwala sa timing ng Diyos. So itong si Moses, lumaki siya sa palasyo ng Egypt. Prinsipe ang buhay, matalino, malakas. Kaya sa isip niya, game na, kayang-kaya ko ng pamunuan ng mga kababayan ko. Feeling niya, ready na siya. Pero, teka muna, iba pala ang plano ni Lord. Sa halip na bigyan siya agad ng malaking misyon, dinala muna siya sa disyerto. At hindi lang for 1 week ha, kundi sa loob ng 40 taon. Grabe, ang tagal nun. At anong ginawa niya doon sa 40 years na yon? Naging isang simpleng pastol lang ng mga tupa. Pero alam mo ba, sa simpleng trabaho na yon, doon niya natutunan yung mga pinakaimportanteng aral na hindi niya nakuha sa palasyo, yung pagpapakumbaba at ang haba ng pasensya. Kaya pala, yung 40 taon na parang nasayang lang, yun pala yung mismong training na kailangan niya para sa totoong misyon niya. Inihanda siya ng Diyos sa pinakamagandang paraan, sa tamang panahon. Ang kwento ni Moses, paalala yan na magtiwala tayo. Kaya naman dumako tayo sa susunod na punto. Bakit na ba hindi natin kailangang mag-alala masyado tungkol sa bukas? Ikaw, madalas ka bang mag-alala? Yung tipong iniisip mo, ano kayang mangyari sa akin paglaki ko? O paano kung di ako makapasa sa exam? Lahat tayo may mga ganyang worries, di ba? Pero ito yung mga pangako na pwede nating kapitan. Una, may plano ang Diyos para sa'yo. Pangalawa, alam niya kung anong pinakamabuti para sa atin. At ito pa, yung plano niya, laging mas maganda kesa sa sarili nating mga plano. Hinding-hindi ka niya pababayaan. So, anong gagawin natin? Simple lang pala. Ang trabaho natin ay gawin lang ng pinakamahusay kung ano man ang nasa harap natin ngayon. Kung kailangan mong mag-aral, mag-aral kang mabuti. Kung kailangan mong tumulong sa bahay, gawin mo yun ng masaya. Ang pagiging tapat sa mga maliliit na bagay ngayon ang pinakamagandang paghahanda para sa bukas. At para matapos ang usapan natin, gusto kong alalahanin natin kung saan talaga nanggagaling ang halaga natin. Hindi yang sa grades, hindi sa dami ng likes mo sa social media, at lalong hindi sa sinasabi ng iba. Sabi nga, para maging dakila sa paningin ng Diyos, kailangan nating maging tulad ng isang maliit na bata. Anong ibig sabihin nun? Yung may simpleng tiwala, yung mapagkumbaba, at yung madaling magmahal.
Yun pala ang mahalaga sa kanya, ang puso mo. Kaya iiwan ko sa'yo ang tanong na to. Sa kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, paano mo hahayaan ang Diyos na gamitin yan para hubugin ka at gawin mas matatag? Tandaan mo, sa lahat ng yan, kasama mo siya. Hindi ka nag-iisa.